May tanong sa akin. Good day yan, Boss Ray. May text po sa akin ang bugok na Ola. Araw-araw po eh. Nagte-text ang sabi po ay bayaran ko daw po ang loan ko at pag hindi ay posibleng mag-file na sila ng case at additional 5,000 pesos for attorney's fee. Ako po ba talaga ang magbabayad sa abogado? Di ko po talaga nahulugan kasi po ay nawalan po ng work. Anak ko, orit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video po natin, alamin po natin kung yung client po ba talaga ang sasagot sa attorney's fee pagka po nag-file ng case itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nga po is, Good AM, Boss Ray, may text sa akin ang bugok na Ola. Araw-araw po ito nagte-text. Ang sabi po ay bayaran ko daw po ang loan ko. At pag hindi ay posible mag-file sila ng case at additional 5,000 for attorney's fee. Ako po ba talaga ang magbabayad ng abogado? Di ko po talaga nahulugan kasi po nawala ng work, no, yung aking anak. So ito po yan, no. Actually, pagka po kasi usaping ganito ng magsasampa ng kaso, no, ang utang po kasi is usaping sibil. So ibig sabihin po is small claims. Alam naman po natin na wala po, no, o hindi pinapayagan ng small claims sa court na magkaroon po sila ng abogado as representative, no. Pero, okay, pag maghahabla po sila or ibig sabihin po ay magfa-file po sila, pwede po silang tulungan ng abogado. Okay? So, ito po 'yan. Pagka po nakasaad, no, doon sa kanilang statement of claims, no, at naglagay po sila ng let's say attorney's fee, no, pwede naman po 'yon. Pero hindi po ito walang kasiguraduhan 'yon na ibibigay po ni judge, no, kung sakasakali pong magdi-decide sila against you. Kasi pag nanalo ho yung pong naghabla, si judge po ang masusunod doon kung paano po niya pababayaran. Okay? So, hindi laging sigurado na may attorney's fee. Pero, ito lang po ha. Base po kasi dito sa pinadala niyo pong mensahe, ito po ha. Nagme-message sa kanya yung Ola sa inyo, no? At pinababayaran, no, yung nahiram po ninyo. Well, yun naman po talaga ang obligasyon nila, no, yung mga maniningil, no, para singilin po tayo. Okay. Ang hindi po nila obligasyon is yung walang yain po tayo. Okay? Talaga pong sisingilin tayo kasi may nahiram po tayo sa kanila eh. Now, yung po kasing nakalagay na 5,000 na attorney's fee, wala hong kasiguraduhan yun. Sabi nga ho sa inyo kanina, depende ho yan sa magiging desisyon po ni judge. Okay? Tapos sabi nyo nga dito, hindi nyo po talaga nababayaran kasi nga nawalan po ng work yung anak nyo. Ang sa akin lang po dito is, pinagtataka ko, bakit po, kumbaga, anak nyo po ba yung nilagay yung na may hanap buhay? Kasi kung ganun po ang inilagay ninyo, bakit po kayo na-approve? Okay po, kasi po ganito, no? Sa lending po kasi, pagka po kami, ako personally, pag nag-credit investigate, kung sino po yung nanghihiram, yun po dapat ang may hanap buhay. Hindi po yung meron yung anak niyang hanap buhay. Kasi po, hindi naman sakop nung anak yung kumbaga, hindi naman yung anak ang nanghihiram eh. Okay po, sana po naintindihan nyo, no? Kung sino po yung nanghihiram, dapat po siya po yung may kakayanan maghulog. Okay, hindi po yung kagaya niyan, inaano nyo po is nawalan ng work yung inyong anak. So, ibig pong sabihin, kumukuha po kayo ng panghulog dun sa inyong anak, no? Kaya naman ako nagtataka dito sa sa nahiraman niyo pong Ola, bakit ganun? Di ho ba? Yan ho ang mahirap dun sa ibang mga Ola. Hindi ko ho nilalahat ha. May mga Ola ho kasi talaga na
bara-bara lang talaga. No, pagka fill out, padala na kagad ng pera. Hindi na sila nagki-credit investigate, hindi na nag-evaluate, no? Hindi nagbe-verify. Yan ho ang mahirap kasi para po maging maayos, no, yung paghuhulog, no. Kasi obligasyon 'yan eh, 'di ba? Hindi lang ho dapat yung nangihiram ang may responsibilidad. Dapat po pati po yung nagpapahiram. No, kasi obligasyon nila na alamin no yung nanghihiram sa kanila is may kakayanan hulugan. Kasi negosyo yan eh. 'Di ba? Hindi naman ho yan charitable institution na bigay lang ng bigay, hindi po. Pagka yan, may binigay ho na sa inyo na proceeds, babayaran ho natin yun, may interest pa. Di po ba? So, dito, nakikita ko po dalawang senaryo, no? Unang-una, hindi nag-conduct ng proper credit investigation, no? Verification at evaluation, yung OLA. Kasi po, talagang pinahiram lang. Kasi, kung ako ho yung magbe-verify doon, mag-CCI, no? At mag-evaluate, hindi ko ho bibigyan. Kasi, wala hong main source of income yung mismo nanghihiram eh. Kumbaga, umaasa po dun sa anak. Okay? Wag ho kayong dun sa mga nanonood, wag ho kayong magagalit kasi yun po talaga ang katotohanan. No? Kung sino po yung nanghihiram, yun po dapat ang may source of income. Kaya nga po ako nagtataka bakit po yung walang trabaho, plain housewife, estudyante, at tas kagaya po niya, na kumbaga naasa po dun sa anak, nabibigyan. Di po ba? Kasi masisira po ang record niyan eh. No, especially kung ito kasing OLA po ninyo is po yan, kasama po sa recorded online lending platform. Meron po silang may lisensya po sila or incorporated po sa sa SEC at meron pong certificate of authority. Chinek ko din po, nagre-report din po sila sa CIC. So, meaning to say, masisira na po agad ng pangalan po ninyo. Bakit ko sinabi masisira? Kasi marireport po kayo. Magkakaroon kayo ng marka sa CIC na meron kayong hindi nabayaran. Which is kayo rin naman po ang nagsabi. Okay? Sana lang po, dun sa sa nagpahiram, no? Dun sa OLA, no? Ito, lalahatin ko na po yung yung mga OLA na talagang disburse lang ng disburse. Ayusin nyo naman kasi kumbaga sinisira niyo yung yung larangan ng pagpapautang eh. 'Di ba? At matagal ko na tong hanap buhay. No, ngayon lang talaga ako naka-encounter na nag-a-apply pa lang, ayan na padadalan niyo na kagad. 'Di ba? Nasisira yung yung credibility nung pagpapautang eh. 'Di po ba? Kagaya niyan, 'di ba? Masyadong pinadali yung pagpapautang. Akala tuloy ganun talaga ang kalakaran sa pagpapautang, which is mali. Di po ba? Hindi ho ganun ang pagpapautang kasi. Talagang kailangan yan, inaalam nung nagpapahiram kung may kakayanan ba talaga, no? Na maibalik yung pahihiram niyang pera. Kagaya ho ng lagi kong sinasabi, no? Ang pangungutang po is hindi po yan karapatan or right. Privilege po siya. Okay, ibinibigay po ito dun sa mga tao na karapat-dapat po. No, okay, babalik po tayo dun sa ulitin po natin. Yung pong attorney's fee, wala akong kasiguraduhan yan. It may, no, yung kumbaga si judge po may award, no, ang attorney's fee kung nararapat. No, isa po 'yon na talagang for example, talagang at fault yung idinidemanda sa small claims. Talagang ayaw bayaran. No, kumbaga sinisingil ng maayos, wala namang harassment, ayaw talagang bayaran. Ay talagang 'yon. No, pag nakita ni judge na gano'n ang magiging dahilan na may fault talaga yung sinisingil o yung may utang, ayaw talaga lang bayaran, maaari 'yon na na madagdagan siya ng attorney's fee. Pero wala akong kasiguraduhan 'yon kasi kagaya nito, merong additional 5,000. Wala hong yan. Hindi ho siya sure na yun yung magiging amount. No, pero ito sasabihin ko sa inyo ha, pagka po kayo nasampahan ng kasong small claims, no? At kumbaga yan kasi bago mapunta sa small claims yan, gagawin mo muna yung tamang pamamaraan ng paniningil, tapos lahat ng effort, then demand letter, tapos ayan po, no, small claims. Pagka po kayo napunta na po diyan, final po yan. No, at saka pwede nang i-execute yan. Okay? Wala na yan. Wala nang, kumbaga, apila. Hindi na inaapila yan. Final na po yan.
So kung ano po ang maging desisyon ni Judge, yun po yun. Wala na po tayong magagawa doon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.